Isingit ko lang muna itong video mga boss. Pakinggan natin yung reklamo ni customer. Diba, dire-diretso ang takbo nyo. Siyempre, magmiminor ka, pepreno ka. Para siyang lumalambot. Yan, tulad niya, bumababa. Kasi kaya bumaba yan kasi yung hydrovac nito magandang klase. Malambot talaga siya eh. Kaso minsan parang Pero wag lang yung lumulusot. po-flooring. Kaya nga, minsan parang lumulusot. O, yan o. Yan. Yan ang mali. Yung dahan-dahan. Di ba dahan-dahan sa lumulubog? Kaya ang mali. Nakita nyo mga boss, pag inapakan ko itong brake pedal ni customer, dahan-dahan siya lumulubog. Yan. Yan ang mali. Pero yung malambot sir, sasabihin mo na malambot siya pag diinan mo, hanggat hindi siya lumulubog, hydrovac nun, magandang klase. Pero yan, bumababa siya. Oo. Hindi, nakita ko lang bumababa siya dahan-dahan yan. Oh. Yan. Yan ang mali. Pag ganyan mga boss, hindi sa hydrovac ang problema niyan or sa mga preno niya dito sa likuran. Dahil nga sa pakiramdam ko mga boss, pwedeng nagkaroon lang ito ng hangin sa brake master assembly niya. O kaya naman nagkaroon ng hangin sa buong brake system. Pwede rin gaya ng ibang na-encounter ko, nahaluan ito ng ibang brand ng brake fluid. Pero mas maganda, check upin ko na lang. Iangat ko itong hood mga boss para ma-check ko nga itong fluid reservoir ni customer. Ayaw ko naman kasi mga boss na mag-conclude ka agad. Para sabihin kay customer na mayroong malaking sira itong sasakyan niya, dapat check muna. Gaya itong mga boss, tignan nyo, yung brake fluid niya, brownish na siya na medyo oily. Pero kung makikita nyo, itong loob ng brake master reservoir, malinis naman. Kaya ang gagawin ko dito mga boss, ang pinaka the best, ibibleed ko lang muna yan. Doon muna ako magpo-focus para si customer, hindi siya mapagastos agad-agad. Fluid ka din sir, na reserva? Bili tayo dito sa petrol, pabili ka. Kaya papit manibela rito. Up, sa kabila pala, sa kabila. Kasi nga mga boss, kaya dito sa kabilang side, dito nakapwesto yung brake caliper niya at dito rin nakalagay yung bleeder. Kung saan nga luluwagan ko yung bleeder nito para makapag-bleed ako. Kaya nga nang sinabi ko, dito muna ako magpo-focus para si customer hindi na mapagastos ng malaki. Tanggalin ko muna itong rubber cap ng bleeder mga boss. Tapos gamit kayo ng backslide sa number 8. Sir, bomba preno. Sir, pag sinabi kong perme, idiin mo yung brake pedal ha. Bomba! Perme, idiin mo. Bomba! Oh, perme! Bomba! Perme! Bomba! Perme! Dito sa ginawa ko mga boss, kung makikita nyo, blinid ko lang yung fluid dyan. Wala akong ibang papalitang pyesa dito, kundi ibibleed ko lang itong brake fluid nya. In short, papalitan ko lang itong brake fluid ni customer dito sa fluid reservoir niya. Yan lang muna yung gagawin ko kung magiging okay. Sa kabilang side naman sir, pit ng manibela. Sa pagbibleed na gagawin ko dito mga boss, yung 4 na gulong dito nga sa preno niya. Mula dito sa brake caliper, papunta na yan dito sa likuran sa wheel cylinder. Ganon din dito mga boss, sa kabilang side tatanggalin mo itong rubber cap niya, tapos gamit nga yung backstrap sa number 8 para maluwagan mo nga itong bleeder niya at makapag-bleed ka. Bamba! Perme! Bomba! Perme! Bomba! Perme! Bomba! Perme! Siya nga pala mga boss, ulitin ko lang, sa pagbibig na gagawin nyo, dapat may kasama kayo. Siya yung magbobomba ng brake pedal at ikaw naman yung magbibleed. Kumbaga, bomba, bomba, bomba. After a seconds, perme, nakadiin sa brake pedal, ikaw naman, luluwagan mo na ngayon itong bleeder. Pasisingawin mo yon, tapos isarado mo rin siya agad. After nga yung fluid, lumabas na dito sa bleeder. Teka lang muna mga boss, siguraduhin ko lang muna. Baka mamaya bigla niyang iabante, nakapasok itong braso ko maputol yan. Pakilis yung handbrake. Sir, okay lang yung nakaparka. Huwag mong gagalawin na ha. Maganda na sigurado mga boss. Baka mamaya after New Year isa na lang itong braso ko. Sa pag-bleed pa naman na gagawin ko mga boss, dudukutin ko na lang yan. Hindi ko na siya hihigaan. Tanggalin ko muna itong cup ng bleeder niya. Tapos sa pag-bleed naman dito sa bleeder, gagamit ako dyan ng back strands na number 10. Kung sa harapan mga boss, number 8 yung ginamit ko na back strands, dito naman number 10 sa likuran. Bomba! Bomba! Perme! Bomba!
Perme! Bomba! Perme! Bomba! Perme! At pag okay na, higpitan ko na ulit itong bleeder niya. At kung makikita nyo mga boss, wala namang bula na lumalabas dito sa bleeder kapag binibleed ko, di ba? Bali, ang purpose ko lang kasi dito, palitan ko lang itong brake fluid niya dito sa fluid reservoir. At dahil sa okay na ako dito mga boss, lilipat naman ako dito sa kabilang side. Sir, palagyan ng fluid. Siya nga pala mga boss, sa pag-edit na ginagawa ko, nandito ako ngayon sa Tarlac. Ibig kong sabihin, dito ako nag-e-edit ngayon sa pura Tarlac. Isa na rin sa dahilan ko, pinasyalan ko itong mga first cousin ko. Siyempre, masarap mag-edit dito sa bukid. O para maniwala kayo mga boss, ipakita ko yung video. O ito mga boss, kung makikita nyo, nakaupo pa ako dyan. O tatayo na ako para maipakita ko sa inyo na nandito nga ako ngayon sa Tarlac at sa bukid. Ang kasama ko lang dito, itong baka na nag-iisa, tapos yung pinsan ko na lalaki nandito rin, magkasama kami. Ayan yung inuupuan ko mga boss habang nag-i-edit ako. Kaya ako dito nag-i-edit sa bukid mga boss, at least dito yung hayop, isa lang, yung baka lang nandyan. Doon kasi sa bahay ng pinsan ko, nako, andun yung aso, yung manok, yung pato, nako, ang ingay. Tapos meron pa silang ibon na nagsasalita, nako po, sumasabat habang nagsasalita ako. Kaya pumunta ako dito sa bukid. Dito ang kasama ko lang, ayun, yung isang baka, tapos yung first cousin ko na lalaki. Kaya dalawa lang kaming tao rito. May mga kaunting hayop man dito sa kubo na kinapepestuhan ko, hindi naman masyadong maingay. Alas 11 na nga ng umaga dito ngayon, pero yung init niya hindi siya ganun kainit. Actually mga boss, kagagali lang namin ng Atok Benguet. Sabi nila mataas daw yung lugar na yon, kaya ang ginawa ko, pinasyalan namin. Yun lang, totoo nga talaga mataas. Dahil nga yung 100 meter na inakyat ko, nako, halos hingalin ako ng husto. Balik na ako dito sa pag-i-edit mga boss. Bomba! Perme! Bomba! Perme! Bomba! Perme! Kung mapapansin nyo, sa pagbibleed na ginagawa ko, wala akong nakitang bula na lumalabas dito sa bleeder niya or sa fluid na kasama. Ibig sabihin yan mga boss, walang hangin dito sa brake system ni customer. Kaya ang nakikita kong problema nito, lumapot lang itong brake fluid ni customer. Kaya papalitan lang yan pag ganun. Magsalin muna ako ng brake fluid mga boss. Para after ito, magro-road test naman kami ni customer para masubok nga namin itong sasakyan niya. Kung lumulubog pa ba dahan-dahan itong brake pedal niya or bumalik na ba yung dating lakas ng preno. Syempre naman after nyo magsalin ng brake fluid, dapat yung cap niyan huwag nyo kalimutang ilagay. Pinakamaganda pala i-check ko muna itong brake pedal ni customer para sigurado tayo sa sure ball. At ito nga, nakaharap si customer, ipinakita ko itong brake pedal niya nung inapakan ko yan na hindi na siya lumulubog. At ang pinaka the best niyan, ako na muna yung susubok nitong sasakyan, ida-drive ko yan para maisubok-subok ko itong brake pedal niya kung lulubog pa siya or hindi na. Pero at the end, si customer pa rin yung hahatol para sigurado. Lakas-lakas ang preno yun. Malambot nga lang, di ba? Lakas. Oh. Hinaan pa sila niyang boss. Tignan nyo, sumusubsub yung harapan. Oh. Lakas-lakas gumalaw eh. Subukan ko naman ito sa paatras mga boss. Tingnan natin kung malakas yung preno niya. Paatras oh. Tingnan nyo, kumakajut talaga siya oh. Oh. Lakas yung preno eh. Sir, tayo na mag-road test na lang tayo. Mag-road test na tayo. Ako mag-drive. Ikaw na mag-drive para pakaramdaman mo. Ipaharap mo muna, ha? Ipaharap mo. Road test muna kami, ma'am. Sama ka. Hindi na, huwag lang sama si ma'am. Pabibigla-biglain ko to eh. Para malaman. Medyo may edad na kasi si madam mga boss, kaya pinaiwan ko na lang sa pag-road test namin. Siyempre, pag pinabigla-bigla ko itong preno, mamaya mahilo pa si madam. Di problema pa. At sa pag-road test naman na ginagawa namin mga boss, wala naman akong makitang problema. Wala naman akong makitang problema sa brake master. Malagyan naman gawin ko pa ng kwento yan. Mamaya kumikita pa ako. Ayan ulo.
Soft touch kasi mga ano ngayon, mga preno ngayon. Malambot talaga sila. Balik tayo, sir. Okay naman eh. Okay naman, sir? Hindi nga. Okay naman. Pakanan mo maigi para ano. Okay. Ako. Tama na. Okay na nga. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat. Pero tuloy pa rin kami sa pag-testing ni customer dito nga sa preno niya. Maganda kasi yung bago kami maghiwalay, totoong nakakondisyon nga itong preno ni customer. Ibig kong sabihin, dapat hindi na siya nagkakaroon ng alinlangan pa. Sabi ko nga sa kanya, sa pag-testing na gagawin niya, tulinan niya yung takbo tapos bigla niyang ipreno. Yun lang, preno nung bigla. Dito naman kami ngayon susubok sa sinasabi niyang problema na kapag mahaba na daw yung takbo ng sasakyan niya at nagpreno siya, lubog na daw itong brake pedal. Kaya sabi ko sa kanya, sige, patakbuhin mo ng diretso itong sasakyan. Huwag mong isipin yung paglubog. Ang isipin mo, nagro-road test tayo. Sige, pinatakbo itong sasakyan. Kung makikita nyo, dire-diretso na nga itong takbo namin. Tapos sasabihin ko sa kanya kung kailan siya magpipreno. Para nga malaman namin kung yung problema nawala or hindi. Kasi ang pinag-uusapan dito yung sinasabi niya na kapag mahaba na daw yung tinakbo at inapakan yung brake pedal, lubog na raw or lumulubog siya. O di subukan namin sa ganung pamamaraan para magkaalamanan. Kasi nga pinag-uusapan dito, dapat pag nagpreno siya, titigil itong sasakyan. Preno. Okay. Katulad yan mga boss, mahaba naman yung tinakbo namin. Okay naman siya. Kasi nga kung may sira talaga ito sa preno niya, ganun pa rin yan, hindi yan magbabago. Ano sir? Ha? Bakit na? Sa pala dito. Apo. Dito no? Apo. Muli mga boss, inuulit ko, maraming salamat sa panonood.